Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Karon ang ikatulo o katapusang series sa topic sa neo-liberalismong polisiya sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa duha ka series nga nahuman na nato atong natumbok sa inisyal nga ang neoliberal nga polisiya sa ekonomiya giduso sa mga interes sa nagharing hutong. Ang hutong nga nagduso sa kapitalismo sa nasod o kinigihapon ang hutong nga ang naglangkob oligarkiya sa sulod sa matag naglingkod nga gobyerno. Ang neoliberalismo nga polisiya sa ekonomiya mao'y mi papas sa unang gisangyaw sa administrasyong Duterte kinsa mao'y nagdala kaniya sa kadaugan sa eleksyon sa pagkapresidente niadtong 2016 nga presidential election. Din iyang gisaad nga ang iyang kagamhanan lahi sa mga gobyerno nga iyang gisundan sa palasyo sa Malacañang. Nagsaad si Presidente Duterte og independent foreign policy nga nakaugat sa tumong nga mubuhi ang Pilipinas sa kontrol sa interes sa mga ekonomiyang langyaw. Nagsaad usab ang kampanya kaniadto ni Presidente Duterte nga isip kabahin sa gawas ng polisiya sa ekonomiya, iyang bugtoon ang kadinang migapos sa interes sa mga mamumuos sa nasod sa konseptong indo or kontraktualisasyon. Gisaad ni Presidente Duterte nga iyang ibalik sa nasod ang mga Pilipino nga nanimpad sa gawas sa Pilipinas aron makatrabaho nga disente dinhi sa atong nasod. Gisaad usab ni Presidente Duterte nga iyang tuldukan ang droga sa nasod ug tapuson sa unang 6 kabuwan sa iyang administrasyon ang korupsyon sa Pilipinas. Apan, sa paspas nga pagtuyok sa mga katikaran sulod sa iyang panggobyerno, sa timon sa iyang mga nagmaneho sa ekonomiya, human sa 4 ka tuig sa iyang administrasyon, daw bula nga nawala ang mga gihulagway o gihatagag kinabuhi sa slogan tunay na pagbabago nga nakapundar sa barog para sa tapang at malasakit. Mga higala, atong ipadayon siyang katapusang serye sa neoliberalism and greater inequality ni Benji Oliveros sa bulatlat.com. Sa duha ka serye, naisgutan ni ini ang bahandi sa mga elite nga pamilya sa tibuok kalibutan. Ang top 1,000 corporations sa Pilipinas o ang top 10 families nga naghupot og bahandi sa nasod. Naisgutan sab dinhi ang 66 million Pilipinos nga nabuhi sa 58 pesos kada tao sa kada adlaw. Ang pamilyang Pilipino nga nagpaigo sa kita nga 158 pesos sa kada adlaw. Silang tanan kabahin sa epekto sa konsepto sa ekonomiyang neoliberal nga gisakyan sa matag oligarkiya sa matag gobyerno sa Pilipinas. Ani ang sumpay sa article ni Benji Oliveros sa bulatlat.com. Sa atong gibiyaan kagahapon, giangkon mismo
sa mga pagtuon sa International Monetary Fund or IMF nga ang neoliberal policy sa ekonomiya sa tibuok kalibutan nagtulak sa kahimtang sa katawhan sa kalibutan ngadto sa mas miserabling kahimtang. Mipasamot kadako sa gintang sa kabus og adunahan ug ang gisaad nga mga serbisyo nga gihatag pabor sa pribadong kapital sa katungod sa gobyerno ngadto sa iyang katawhan sa kahimtang nga nahimong konsumante na lamang sa produkto sa interes sa mga langyaw nga ekonomiya. Walay natuman ni ining tanan. Matod ni Benji Oliveros sa iyang article, kung kiniba nga faktor sa pagtuon sa mga nawagtang nga trabaho sa domestic manufacturing, ilabi na sa mga underdeveloped countries, usa na kita diha sa Pilipinas. Tungod sa pagpanerado sa mga kompanya nga napildi sa kompetisyon gikan sa import and multinational corporations. Mipasamot sa lisod ng daan nga kahimtang sa pagpanarbaho. Dugang sa punto sa bulatlat.com, kumusta ang nagkalapad nga landlessness resulta sa mga land use conversion ug ang kahinay sa abilidad sa lokal nga agrikultura sa pagpakigtigi sa mga imported agricultural products. Sa giingon nga transfer of technology sa konseptong neoliberal nga ekonomiya, ngano man nga ang mga nasod nagsaligman gihapon sa foreign investment ug wa man kini makadevelop sa ilang lokal nga industriya. Ang privatization sa negosyong kuryente may resulta sa mas maayo bang serbisyo o nawagtang ba ang mga power outages, ang kakuwang sa kuryente or sa mga brownouts? Wala man. Ang privatization sa serbisyong tubig nagpa-improve ba sa access sa katawhan sa igo o limpyong tubig? Kumusta man ang privatization sa Metro Rail Transit or MRT? Doon na ba'y tawhay nga resulta sa serbisyo ngadto sa mga manakayay sa train sa Metro Manila? Sige away nga mulagpot ra iya ang bagun. Tanan ni ini nga mga pangutana sa daw langit nga saad sa neoliberalismo walay katumanan sa interes sa kinabag-ang katawhan. Matod sa artikulo ni Benji Oliveros, ang study sa IMF nag-acknowledge ng liberalization and deregulation of capital flows, pananglit sa portfolio investment and hot investment na hulog nga speculative. Utang ang gisangkuan og nagpataas sa vulnerability sa mga atrasadong nasod sa pagtiurok sa kapasidad sa pinansya o giguyod kini sa kahimtang sa katawhan palayo sa gintang sa mga adunahan o kang greater inequality. Sa bahin sa fiscal consolidation or austerity measures nga gisaad, milutaw sa pagtibuok nga mas gipaubos pa niini ang output sa ekonomiya tungod kay ang gobyerno nagkaltas sa mga productive expenditures nga ang resulta mipasamot sa kahimtang sa unemployment. O gawas pa, nagrekomenda usab kini og redistribution policies sama sa pag-increase sa government spending on education o sa mga trainings. Mga higala,
tuhog na nato karon kang neoliberal o ang mga ekonomistang oligarch sa administrasyong Duterte managsama sa iyang tumong apan pwede nga lahi-lahi ang ilang prinsipal sa mga gobyerno. Ang mga bangi nga atong madungog makita sa mga buruka, sa mga managsamang hutong sa mga elite. Bangi nga dili alang sa interes sa nasod o sa bagang hutong sa katawhan, kundili bangi og unsaon nga makakamkam pa og dakong bulto sa bahandi alang sa ilang kaugalingon nga interes. Karon nga panahon sa krisis sa pandemya, lutaw kaayo ang pagbaliway nada sa interes sa katawhang kabus og hinuon mas lutaw sab kaayo nga gisilbihan sa mga desisyon sa mga naglingkod sa gahom ang pagsiguro nga dili matandog, nga dili mapiktuhan ang aga sa grasya paingon sa ilang mga panudlanan aron human sa ilang termino ug unya sa pagpuli sa laing grupo sa mga oligarch. Mao gihapon ang iyang interes pagsilbi subay sa konseptong neoliberalismo. Ang laing grupo na sab ang magpahimulos sa katawhan. Mao kini ang mutubag sa pangutana nganong di mangyud makairog ang katawhan sa iyang pang-ekonomikanong kahimtang luyo sa iyang mga pagpanglimbasog sa paglahutay. Ang tubag tungod kay ang polisiyag interes nakasentro sa mga taong nagpuli-puli sa pagpahimulos sa kusog ug paningkamot sa bagang hutong sa katilingban nining nasura. Sa kahimtang ngang kabus musamot sa iyang kakabus, uyamot samtang ang mga sapian, ang mga dato musamot sa ilang pagkakwartahan. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Panahin ta sa atong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. Di na ako ma-increase akong headphone din, no? Or pwede isaka diha. Gamay lang. No? Ayan. Alas 12:37, mustaman og inyong mga pagpaniud to din na okay lang ba? Para sa Biyernes nato nga edisyon sa atong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. Friday kita karong adlaw, pizza 24 na sa buwan sa Hulyo tuig 2020. Ang update sa COVID cases. Unahon nato Mindanao, ha? Mindanao, COVID cases from 1,320 to 2,815 in 3 weeks. Paspasa, no? 13 to 28. Sobra katunga ang increase in 2 weeks time. Sa Mindanao, kana siya nga kaso, more than doubled in 3 weeks. From 1,320 sa July 1 to 2,815 sa July 21 pa na siya nga record. Unsa man ta karon? 24, 3 days ago. 21 to 24 or increase of 53.1%. Mostly tungod sa arrival sa mga residente from overseas or from where they were stranded. Ni usa sa mga misgyud, no, sa gobyerno. Katong nagpahamtang sila og Corintinas,
sa first 2 weeks, supposed to be gawas na to daan to mga stranded nga mga workers. Kay gi-impose man sila og build. So nang recruit sila og mga construction workers gikan sa probinsya, gidala sa mga sentrong syudad kay doon naa dito ang mga projects nga dunay panginahanglan og trabaho gikan sa mga residente sa probinsya. Sa dihang nagkisi-kisi na tanan about sa coronavirus, gipang lockout tanan ang mga pobre nato mga kaigsuonan. Dunay mga na-lockout sa Luzon, nga gidala dito sa ilahang mga construction company from Mindanao, na mga nanga-lockout din sa Dakbayan sa Davao, nga gikan sa laing probinsya. Kay dito man ta nagahugot og mga construction workers. Di ba? So tungod anak nga sitwasyon, wala man pod gasigig hilak ang mga construction workers nga na lockdown nga paulia in town mi kay magpait mi dinhi sa lugar kung asa mi na abtan og lockdown. Pero bungol ug wa gyud na gihuna-huna sa ato mga nagpadagan sa kagamhanan. Nyato panahon na. Diri sa radyo ni Juan, di ba? Gi-cover ta bisan og Semana Santa. Daghan ang mga tingog nga nagaingon na lockdown mi, pero ang atong city government wala nagtagad diha nga bahin. Karon nahimo natong problema ang mga LSI, locally stranded individuals. Stranded sa Cebu, stranded sa Manila, wa nakauli. Pag uli, naanay bit-bit nga coronavirus. Bungol man sa ng gobyerno pag moingon tang naay dapat free testing o kinahanglan nga wide ang testing nga himuon. Moingon man sila, nabay buang inana nga imuhang mass testing. Buang kita karon. Aning gasigi og saka nga number of positive cases sa coronavirus. So, ang nahitabo, wasted. Nasayang ang atong 5 ka buwan nga pagpuli-puli og klase sa Corintinas na ay community quarantine, saka to enhanced community quarantine, pagkahuman nahimong modified community quarantine, napagani unta to'y extra or mag-extra smooth quality, extra enhanced community quarantine, murag mo to'y wa na, diri man tos Davao, gika, no? Marabag i-SQ ba sa una? Na ay modified, na ay more than modified. Kanang tanan nato nang gihimo, kitarasad ang naghimo og inana diri sa tibuok Asya. Pero kitarapod ang way solusyon nga nakabuot. After pila ka bulan nga naningkamot unta kita nga makalingkawas sa kagaw nga makamatay sa corona. Karon at kaibaw, kinsa diri sa amuha sa radyo ni Juan ang nagbitbit og corona. Corona ba na sa patay o corona na sa unsa na? Corona sa nakadaog og beauty contest. Mga igala, ang linya sa pagsugod pa lang yun nato aning coronavirus, which is kami din sa radyo ni Juan, ni sanong nga dili lang sa ta magbasulay karon kundi paningkamutan nato ang solusyon. Kuyog yun ta atong higayuna. Pero ayaw kong ingna nga sa karon nga panahon nga nipalpak sila, hilom lang gihapon ta. Asa man ta dadon, wa man po'y klaro og kun
serbatibo nga plano para sa mga Pilipino. Ug asa dadon aning kampanya batok coronavirus. In fact, sa mga serye sa pagtuon nga atong gihimo, ang aksyon sa kagamanan dili diay sa pagkurba sa coronavirus. Ang ilang mga economic packages nga gi-offer intended sa klase-klase nilang interes. Sa transportasyon, gipunggan nga makabiyahe ang mga sakyanang di pasahero. Kay gusto nilang itulak nga ang mudagan sa dalan after sa COVID-19 ang ilang negosyo nga mga Euro engines, nga mga PUJs nga tag-usa ka milyon, 2 ka milyon ang usa ka buok. Surrender naman niya ang DOTR. Niadtong milabayng tuig. Diyang karon untang tuiga mao ang implementasyon. Unsay sulti sa giingon ni Presidente Duterte nga bright niyang classmate? Wala man. Tungod kay ngano dili ingon ni ana kadali ang pag-phase out sa naandang transportasyon sa katawan. Sila gihimo, gilimit nila to pila lang ka porsyento ang gitagaan og special permit. Ang katawhan nagbaktas, nagbisikleta, nagmotor. Saon nimo dia? Wala usahay makaingon ta bulok gyud kaayo ni mga naa sa sulod sa gobyerno. Tungod kay ngano dili nila kapa ang katawhang Pilipino. Sige silang panghambog ay resilient ang Pilipino. Nailinog pagkaugma, mayo na. Naibagyo pagkasunod ugma, ningisi na. Nibuto ang bulkang Taal. Napuno sa pulbo sa abog sa Taal ang naong pagkaugma, limpyo na. Resilient lagi daw ang Pilipino. Pero kung mo limbasog ang Pilipino tungod kay way pangita na maligya sa online, gukuron og buhis, gukuron og business permit. Tungod kay way transportasyon, nagbaktas. Babag-babagan, pangitaag dikil, halos kwestiyonon kung anong nagbaktas siya buang. Og magbisiklita, pangitaag registration sa bisikleta. Og magsakay motor, og magpa-backride sa iyang asawa o sa iyang membros pamilya, dili pwede. Ngano, kay gusto nila nga ang ilang sakyanan nga giindusar sa negosyong langyaw padung dinhi sa Pilipinas. That's one. For neoliberal policy. Kana man ang gitulak. So, sa iyong survey, 21 billion a day, I think, ang nawala og gitiurok sa economy tungod kay maglisod og move ang tao. Kang kinsang sayop. Sayop gyapon sa mga nagpadagan sa kagamalan. Ang problema nato diri sa Pilipinas, wala tay balaod nga kung ang usa ka gobyerno masayop ngadto sa iyang katawan atong lumsan sa sapa sa Davao River. Wala ta ana nga balaod. Marunong sad ning mga animal dagko. Tungod kay kung magbuhat og balaod, kadturang para sa pobre, ang para nila wala. Tanawa ra. So say kita nato sa itong kaugalingon. Antos ang katawan. Pasan sa adlaw-adlaw nga problema. Gani hangtod karon, muratag ni sakay og jeep. Ngawa ta kahibalo, asa ang atong destinasyon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Ang Chief Negotiator sa National Democratic Front of the Philippines nag-anunsyo kagabi sa pagpanaw
ni Negotiating Panel Chairman for Peace, Fidel Agkawili. Itong panahon sa peace talks, nakahinabi pa nato ni face-to-face si late Fidel Agkawili, pero gianunsyo kagabi nga nipanaw na siya sa laing kalibutan. Ang NDF, National Democratic Front of the Philippines, nag-anunsyo kagabi sa pagpanaw sa Peace Negotiating Panel Chair Fidel Agkawili. Utan yung tawanan ni, no? Tinuod lang. Kuan siya. Kining low profile. Una ako makita sa iya. Tungkol kay na meet na ko na siya in person diri sa radyo ni Juan. Usa sa higayon nga nag-live interview ko niya bayad din sa radyo ni Juan. Siguro kung ako masayop mga 2015, 16, mga 17, no? 2017. Napa ang kainit sa peace talks. Atras man ng Duterte administration. But sa tinuuray lang, dako og kontribusyon si Fidel Agkawili sa peace talks. Before nga nahimo siyang chairman sa peace panel, sa panahon pa ni Chairman Halanduni, kauban siya sa linya or collective sa peace talks. So, gikan diha ang kontribusyon niya sa pagkabot unta sa malungtaron nga kalinaw sa ang gisamok-samok man aning mga oligarch o sa mga nagduso og neoliberalismong ekonomiya, kay dili lagi sila makadawat ni anang kaser. Kana bang comprehensive agreement on socio-economic reform. Nahuman na sa human rights ang ikaduhang agenda, socio-economic reform. Ikatulong agenda, political reform. O ang ikaupat untang agenda mo na itong pagkanaog sa armas, sa mga nag-armas ng mga Pilipino, batok sa gobyerno o balik sa normal ang kinabuhi sa mga nagrevolusyon. Pero di man gusto ang mga ekonomista ni Presidente Duterte, ang mga military nga naa sa sulod sa gobyerno ni Presidente Duterte. So, unsa may giabtan sa peace talks? Wala. Pero kung imong sundan ng peace talks pagkanindot, sa naabot, bisan sila si Government Peace Panel Chair, Silvestre Bilio, Jess Doresa at that time, ang nakabot sa tikang sa peace talks parting paspasa kung i-compare sa mga previous administration. Pero sayang. So nipanaw na ang giila ako sa ludog yung kuaning ka Fidel Agkawili. Saka soft-spoken nga tao o sa pangandoy nga unta makabot sa Pilipino ang tinuuray nga kalinaw. So gianunsyo sa NDFP ang untimely passing of Fidel Agkawili niya gahap gabi 12:45 lahi man ang oras nila dito sa Utrecht, the Netherlands. Supposed to be mag 76 na siya karong Agosto 8. Ingon pa sa Communist Party of the Philippines founding chair Jose Maria Sison. Tayang post. 76 years old. So namatay siya at 75. Next month untay ang birthday nga mag 76 anyos. Agkawili, known as Fidel, become a peace panel chair nitong October 2016
atol sa peace talks under President Rodrigo Duterte, taking the pulihan niya si Luis Halanduni, nga nahimong senior advisor. Halanduni na itong higayuna, 81 anyos, nag-ingon nga that has requested to resign his post for 11 years. Tungod sa iyang, siyempre, idaran na at 81. Pero nauna pa yun in town si Kap Pidil Agkawili. Matod pa sa NDF, ang doktor nag-ingon nga hinungdan sa kamatayon ni Agkawili, pulmonary arterial rupture nga nag-cause og massive internal bleeding. Ang iyang kamatayon dili COVID-19 related. Ang iyang patayng lawas dadon din sa Pilipinas in accordance with request sa iyahang pamilya. Si Agkawili was a political prisoner atol sa martial law ug siya mahinumduman to mention iyang gi-share kini nga na-detain siya for longest during that period. Tribute and messages nakapost niya ron sa Facebook timeline ni Kapidil Agkawili following sa announcement sa iyahang kamatayon. So, sundan nato ang bampang mga katikaran nining untimely no nga pagbiya ni Kapidil Agkawili ang Peace Talk Chair representing National Democratic Front of the Philippines. Kanitong PICAS table nga nag-negotiate sa gobyerno sa Pilipinas. Sundan nimo ang mga nakabot sa peace talks. Katong mga actually human na ng lingkod anang kasir. Kining kasir magud ang pinaka sentro sa peace talks tungod kay ang ugat hinungdan ngano nga nialsa ang tao og nigunit og armas sukol sa gobyerno tungod kay dunay ugat hinungdan ngano. Kapobrehon, of course. Kung inyo nasundan kaganina nga ato ang lungsod, ikaw maghukom topic about neoliberalism. Katong tanan mo hinungdan nga nung wa madayon o gibabag-babagan sa mga animal ang atong pagkabot unta sa tinuuray. Malahotayon nga kalinaw. Di ba na pwede og ang solusyon militarisasyon? Tanawa kung sa'yo nahitabo. Militaristic, bisan sa COVID, militaristic. Na ba'y solusyon? Wala. Hangtod karon. Mao gihapon ang pag-address sa problemang rebellion, militarisasyon gihapon. Wa, yun tay kaabtan ana. Hambot na lang. Ilay edad sa ok-ok. Aritas do mga texters, paspasan taniha kay alauna na. From 9796, good morning sir, tabangi mig follow up sa DSWD para sa second SAP. Ingon sa kung saan ni? Ingon sa ning CP. Sa radyo ni Juan, mangayog tabang bahin sa gobyerno. Ongoing man, no? Ba't giyang konis Malacanang nga hinay ang ilang paghatag ayuda. Ambot unsa na po'y agenda anak nga nung dugay-dugay man na ihatag. From Texter 0351 Otto RNG Serdong Digong's battle cry, kill drugs and corruption in 3 to 6, 9, 12 months, in 3 to 4, 5 years, or stay in power forever. Chatsa by Mayor's League. Di daw priority sa Malacanang, pero doon na pa'y time, trabaho in sa Kongreso, main agenda, only term. Drugs, insik, nadakpan 5 ka bilyon kapin, high grade nga Shabu. Gipatay ba? Corruption sa Bucor, BOC, Immigration, DOTR, PhilHealth, and others. Naundang ba? Or simply high-tech? Gipatay daw ang oligarkiya
nga kompetensya sa oligarkiya nga naa sa gahom. To monopolize what are we in power for? Media shutdown, papi, nasampulan si ABS-CBN. Pandemic, new abnormal, doke ilalom sa saya ni Digong. Now, kapalpakan sa IATF, nganong grabe ang pagsaka sa COVID-19, gibasol sa DOH, in summation sa oligarkiya ug neoliberalism, series 70, quote and unquote, if falfak. So, unsay moral or legal ground sa suna, pagdili o paglimita sa halapad nga lihok protesta in the guise of health protocol. Alauna dos na. Uruton ko lang ha, ang text. From 0083, Otto Daan Kamayodong, Astayang Yanalinga, doon, demonyo man giyud yang magbabaya. Demonyo man good yang magbabaya sang banwa naton adoon. Mintras di managsandog yang mangkaintok na mga utaw, permidyod kita tamak-tamakan. Salamat dong si Atog Yani sa magbabatad permi. Yan nalinga sa programa mo. Thank you very much, Sir Atug. Kasabot mo? Yang gingon. Ako interpret ha. Maing udto. Di saan kamayo. Maing udto kaninyong tanan. Hangtod o ngadto sa mga naminaw. Diha. Demonyo manggod. Ang Ginoo magbabaya sang banwa naton, okay, adoon mintras daw nga di mo sandig o magkahiusa ang mga gagmay nga katawhan, permi gyud kitang tamak-tamakan. Ayan. Salamat dong si Atog ni nga magbabatad perming tigpaminaw sa programa. Salamat kayo, Mr. Atug. From Texter 0174, good PM sa dong, wa lagi ayon ng gobernuha, iyang mga panaad sa mga tawa natuman, baliktad man hinuon sa iyang panaad. Paglingkod ni Duterte, nagkalat hinuon ang droga sa Pilipinas. 6.4 billion ang kantidad nga shabu going to Davao. Ang tag-iya sa shabu kumpare ni pulong. Unsa man gyud ang papel ni Duterte sa mga drug lords. Kay si Peter Lim nga drug lords kumpare pod ni Duterte. Si Marcos o Gloria Arroyo korap nga politiko dikit pod ni Duterte. Ay gilad-ilad rata aning presidentiha. Pagbabago sa estilo ng pagnanakaw ng gobernuha. Grabe iyang pag-ilad-ilad sa mga tao. Muingon pa niya no kontraktual. Ilad lang ang tanan niyang panaad sa mga kabus. Tanga. Sani? Tanga lang na Duterte ang imong maskara. At tanggala, I'm sorry, tanggala na Duterte ang imong maskara kay Clarix na ka nga mangingilad ka sa mga tao diri sa atong nasod. Tanawa ragod pait pa kaayo kay COVID pa dagang Pilipino ang way gikaon karon imbis tabangan ang mga kabos iduot man hinuon sa kapait dili ang mga kabos ang mag-usab. Si Duterte ang mag-usab kay dili na makaya ang kapait. From 0174 nga texter. Katapusan na. Gigan kang 56 or 5561 maing ultodong ang neoliberal lismo nga gipahamtang sa mga imperialista kanato nanguna diha ang imperialistang US
Masulbad lang pinaagi paghihapon sa demokratikong revolusyon sa katawhan. Wala na'y lain mainitong pagbati sa mga pulang manggugubat sa far south Mindanao region. Asdang sa kanunay. Salamat dong Idrik ni sa Duhali, Davao. Okay. Atong pahasubo sa kamatayon ni Kaubang Fidel Agkawili. Ang tibok revolusyonaryong katawhan naghandom kanunay kaniya bugat pa sa bukid Apo ang iyang kamatayon tungod sa nag-alagad gyud siya sa katawhan. Hangtod sa katapusang pitik sa iyang kinabuhi. Sa tanang kaubang revolusyonaryo, himuon nato siyang sanglitanan gikan ni Idrik sa Davao del Norte. Ikaw siya kang texter 5561. Ayun. Okay, thank you very much sa itong mga texters. 7 minutos na bilabay sa alauna sa hapon sa Bantang Janini ani. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Information Center karong adlong Biyernes. Thank you very much John Dilatori, Ryan Fernandez, Wither Saldana, Romel Verdida, and Jimnel Pudi. Sa transmitter site, Carlo Palik and Ray Barwis. Sila ito mga sparring partner karong adlong Biyernes. Pizza 24 sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Sa ngalan sa kinatibukang kwasa sa News and Information Center, ako si Dodong Solis. Maraming salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.